Magandang araw mga kakayod. Nandito naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid naman po sa atin ng mga kwento, ganap at mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang OFW na sigurado pong mapagkukunan ng bagong kaalaman, aral at mga bagong paraan para magamit po ng ating mga kakayod dyan sa Pilipinas na nag-a-apply po para makapagtrabaho dito sa ibang bansa. Greetings po muna tayo mga kakayod sa lahat po ng mga OFW sa anong parte ng mundo, dito po sa Saudi, sa Riyadh, Jeddah, Dammam, at sa mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na patuloy pong nanonood, sumusunod at tumatangkilik po sa ating vlog. Mga kakayod, pag-usapan lang natin ngayon yung buhay-buhay, yung aking pagtatrabaho sa napasukan kong kumpanya ngayon na French Restaurant. Umpisa nung nag-apply ako hanggang sa ngayon mga kakayod. So June last year, natanggap po ako ng agency sa Manila at na-okay po yung employer na yung amo ko ngayon na magtatrabaho ako sa kumpanya niya na French Restaurant. So nakaalis po kami August 2, ako lang mag-isa kasi yung tatlong kasama ko nauna na nung August 1. Pagdating ko dito mga kakayod sa trabaho, medyo nag-adjust hanggang sa natuto sa tulong na rin ng mga nauna sa akin na mga kusinero. Pero 2 months po kami hindi nakasahod. Umpisa kami ng trabaho ng August 4, 2023. Nakasahod po kami October na 2023 dahil sa problema po na medyo nagkulang po yung pera ng may-ari na pampasahod. Hanggang sa nag-November 2023, December, hanggang sa ngayon na August 2024, lagi po delay yung sahod namin kasi lagi pong nakadepende sa gusto ng may-ari kung anong araw at saka anong pizza siya nagpapasahod sa cash or ATM na mga tauhan niya. Mga kakayod, nung hindi nagpasahod ng 2 buwan bago kami dumating, nagsabi ako sa amo ko na magkas advance dahil nga sa anak ko, dahil hindi kumakain pa ng kanin yung anak ko at sa gatas lang yung dinidepindihan niya sa pagkain. Pero sinabi lang sa akin ng may-ari, quote unquote, wala akong pakialam kung ano yung mga personal na problema nyo at saka sa pamilya nyo sa Pilipinas. Ang sa akin lang, magtrabaho lang kayo dito sa kumpanya. Kaya medyo nabigla po tayo sa sagot niya mga kakayod, pero hindi na lang po tayo nagbigay pa ng komento doon. Tapos nagdaan yung mga buwan hanggang sa ngayon, paulit-ulit na lang talaga mga kakayod na every month delay yung sahod. Pag may problema ka, hindi sila tumutulong sa'yo. At meron pang mga pangyayari na dahil sa kabwisitan mo, sa disappointment mo, siyempre magpapakita ka ng aksyon na mag-pull up sana sa kanila na panahon na ng sahuran, but hindi pa kayo nagpasahod sa amin. Pero ikaw pa yung ginagawang mali sa parang pag-alboroto mo mga kakayod dahil alam mo na sahuran na sana. At may mga pagkakataon din na yung mga kasama mo, lalo na yung mga amo, lumiliit rin yung pagtingin sa'yo. Parang pinag-iisipan ka pang rebelde at maraming mga hinahanap na mali sa gawa mo dahil lang sa naghahanap ka ng sahod at saka right mo sa tamang panahon. Mga kakayod,
Ang nangyari, kahapon lang sumahod, 18th day na ng August, yung July na sahod pa yan. Kaso nung kinuha na natin yung sahod mga kakayod, may kaltas tayong 270 reals. Ang pinagtatakhan ko lang, paano sila nagkaltas, anong dahilan sa pagkuha nila ng 270 reals sa sahod natin, kung yung pag-absent ba or clarified na hindi tayo pumasok dahil gusto nila, dahil ayaw nilang nag-aalboroto tayo habang nagtatrabaho dahil walang sahod. Kung kagustuhan nila yung mga kakayod. At saka nung sinabi nilang bumalik tayo sa trabaho, bumalik tayo, nung sinabi pa nila na walang day off, hindi rin ako nag-day off. So anong rason mga kakayod? At wala silang pinapirmahan sa akin na papel na makikita yung violation ko doon, at saka magkano yung magiging kaltas ko na pirmado ng executive chef, at dapat pirmado ko rin. Mga kakayod, ang dami ng, sa tingin ko lang, na nilabag nila na patakaran bilang isang employer at saka manager sa aking side po. Kaya napagdesisyonan ko na magsumbong sa pulo dito sa Riyadh. Nakuha ko na yung WhatsApp nila para isumbong ko doon kung ano lang talaga. Hindi tayo magbibintang, hindi tayo magdadagdag, at hindi tayo maninira. Yung sabihin lang natin yung mga karapatan natin na sa tingin natin na abuso nila, ano yung mga pagkukulang nila, at saka ano yung mga ginagawa nila sa atin na hindi na tama. Yun yung gagawin ko mga kakayod. Sana po may nakapanood sa atin na may connection or nagtatrabaho sa polo dito sa Riyadh, Saudi Arabia, para po sana maaksyonan yung mga reklamo natin, kasi gusto lang natin na makita din ng may-ari at saka malaman nila na meron ding nagpapahalaga sa atin na mga manggagawa dito sa ibang bansa mga kakayod. At gusto ko na lang na umuwi na lang sa Pilipinas, at saka makuha ko na lang kung ano yung dapat sa akin, para mag-umpisa na lang doon kung ano yung pwede na mapagkakitaan. Mga kakayod, sinabi ng aking kasama na ibang lahi, based doon sa sinabi ng isang Pilipino na naka-duty ngayon, na kaya daw ako kinaltasan ng 270 reals dahil nakita daw ako sa kamera na nag-gesture ng dirty finger. Oo mga kakayod, aaminin ko, nag-gesture ako ng ganyang aksyon na nakita sa kamera dahil sa sobrang inis ko mga kakayod, na hindi talaga sila nag-iisip, mismo yung may-ari at mga manager, na sahuran na kami sa tamang oras. Dahil sa part ko mga kakayod, may anak ako na binubuhay na maliit pa, kaya nga lumayo ako sa kanila. Nagtrabaho ko dito sa ibang bansa dahil para mabigyan sila ng magandang buhay, may pagkain na hindi nauubusan, at maganda yung sitwasyon nila. Pasensya na po sa gesture na nagawa ko na mali naman, pero sana tingnan din nila kung ano yung dahilan ba't nagawa ko yun. Hindi lang kaltas na walang paalam, desisyon na sarili lang, at saka informal action na diretso-diretso lang kahit walang papel na nag-inform o pinirmahan ko na ganyan yung nangyayari. Mga kakayod, hindi ko alam kung ano yung magiging outcome ng gagawin ko mamaya-maya, kung papansinin ba ng polo o mangingibabaw yung influence ng may-ari na lokal dito. Kaya pinagdasal ko na lang mga kakayod na papabor pa rin sa amin ng anak ko yung magiging desisyon, dahil wala naman po akong inapakan na tao, hindi po ako nagbibintang, hindi po ako naninira sa may-ari at saka sa kumpanya namin. Gusto ko lang makuha, gusto ko lang mangyari kung ano yung dapat na para rin sa atin.
pinag-usapan natin itong mga kakayod para makita ng ating mga viewers, lalo na po sa mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas, kung ano yung feature sa pagtatrabaho ng isang OFW dito sa ibang bansa, lalo na po pag medyo bullied ka ng amo mo at saka mga managers at kasama mong ibang lahi dito sa kumpanya. Kaya kung may opportunity lang mga kakayod, wag na lang magpakipagsapalaran dito, kasi mismo pagkatao mo dito hindi binibigyan ng halaga at inaapakan lang kadalasan ng mga amo at saka sa mga kasama mo sa kumpanya. Mga kakayod, kung sino man yung nakapanood sa ating vlog ngayon at may mga saloobin, paki-comment naman po sa baba para mabasa po natin at saka makuhaan po natin ang aral, lalo na po sa mga kakayod natin na nag-a-apply din sa Pilipinas. Kung bago ka man po sa ating channel na napadaan mga kakayod, pwede po bang makahingi ng like, subscribe, at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Mga kakayod, stress tayo ngayon, masakit yung ulo natin, hindi natin alam kung anong mangyari, pabor ba sa atin o hindi, pero magdasal na lang mga kakayod, kasi alam naman natin na sa katotohanan tayo, at hihilingin na lang natin na makauwi na lang para makasama na yung pamilya natin doon sa Pilipinas, makapag-umpisa ng maliit na pangkabuhayan, para hindi na po tayo babalik dito sa ibang bansa at makapag-encounter na naman ng mga ganitong sitwasyon, dahil hindi po maganda sa ating pag-iisip at sa ating kalusugan. Mga kakayod, ang buhay po ng isang OFW ay challenging, maraming pagsubok, at minsan nabubuli ng mga amo, ng mga manager at saka ibang lahi ng mga kasama. Alam natin mga kakayod na hindi tayo perfecto, may pagkukulang tayo, pero dapat naman sana igalang din yung ating pagkatao at saka ating karapatan bilang manggagawang Pilipino dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.